Kabanata 1651, ang muling pagkikita ng magkapatid na hindi nagkakilala. Tahimik na napatitig si Zephyr sa binatang nasa kanyang harapan. Si Yeching. Isang taong hinding-hindi niya malilimutan. Sapagkat sa kanyang nakaraang buhay, ito ang kanyang nakatatandang kapatid sa iisang guro. Si Yeching ang isa sa mga taong umalali at nag-alaga sa kanya noon. Hindi lamang siya isang pambihirang alchemist, kundi isa ring makapangyarihang mandirigma na hinahangaan ng marami. Ngunit ngayon, hindi na siya nakikilala nito. Napabuntong hininga si Zephyr. Napakasakit ng pakiramdam na makita ang isang taong dati mong itinuring na pamilya, ngunit wala itong anumang alaala tungkol sa iyo. Gusto man niyang lumapit at sabihin ang katotohanan. Hindi niya magawa. Sino nga ba ang maniniwala kung sasabihin niyang magkapatid sila sa kanyang nakaraang buhay? Tahimik lamang siyang tumingin kay Yeching. Samantala, malamig din siyang pinagmasdan nito. Ikaw ba ang batang tinutukoy nila? Malamig at kalmado ang tinig ni Yeching. Bagamat tila malayo ang kanyang pakikitungo, hindi iyon ikinailang ni Zephyr. Sa halip, naramdaman niya ang matinding pananabik. Matagal na niyang hindi naririnig ang boses na iyon. Alam niyang sa likod ng malamig na anyo ni Yeching ay isang taong may mabuting puso. Sa kanyang nakaraang buhay, itinuring nila ang isa't isa na tunay na magkapatid. Ngumiti si Longyon. Oo. Siya ang batang sinasabi namin. Sa murang edad ay naabot na niya ang antas ng 9-star spirit energy. Maging si Shukon ay bahagyang tumango. Tama. Isa nga siyang tunay na 9-star spirit energy genius. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, maaaring siya ang maging pinakamahalagang alas ng ating Alchemist Alliance. Natatakot akong hindi maganda ang layunin ng mga taong manggagaling sa teritoryo ng Qinglan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yeching. Malinaw na mabigat ang sitwasyon. Ano? Darating din ang mga tao mula sa teritoryo ng Qinglan. Nagulat sina Meng Zuan at Longyon. Mukhang ngayon lamang nila narinig ang balitang iyon. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Yeching. Ang teritoryo ng Qinglan ay mas makapangyarihan kaysa sa domain of Muan. At matagal na nilang minimithi ang ating lupain. Hindi sila pumupunta rito ng walang dahilan. Nagpatuloy siya. Sa tingin ko, naparito sila upang makipagkumpetensya at ipakita ang kanilang lakas laban sa ating domain of Muan. Tahimik ang buong bulwagan. Lahat ay batid ang malaking agwat ng lakas ng dalawang teritoryo. Ang alchemy ng teritoryo ng Qinglan ay kinikilalang higit na mas mataas kaysa sa kanila. Mabigat ang hamong kanilang haharapin. Ngunit biglang ngumiti si Longyon. Hindi na tayo ganoon kawalang pag-asa. Nasa atin si Zephyr. Dahil sa kanya, mas malaki na ang tsansa nating magtagumpay. Ngunit umiling si Yeching. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang talento, kulang pa rin siya sa karanasan. Sa mga susunod na araw, kailangan natin siyang gabayan. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Zephyr. At sa malamig niyang tinig ay sinabi ang isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna niyang makatagpo ang isang tao. Ngunit sino ang taong nais ipatagpo ni Yeching kay Zephyr? Bakit tila napakahalaga ng pagkikitang iyon? At may kaugnayan kaya ito sa mga lihim ng kanyang nakaraang buhay na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Kabanata 1652, ang misteryo ng bundok ni Luo Shui. Ibig mong sabihin. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon. Tila nahulaan na nila ang tinutukoy ni Yeching. Tumango ito ng marahan. Tama. Si Kamahalan Luo Shui. Sa sandaling mabanggit ang pangalang iyon, naging seryoso ang mukha ni Yeching. Maging ang kanyang malamig na mga mata ay nagpakita ng matinding paggalang. Doon pa lamang ay naunawaan na ni Zephyr. Si Luo Shui ang tunay na pinakamakapangyarihang tao ng Alchemist Alliance. Ang kinikilalang Alchemy Master. Natapos na ba ni Kamahalan Luo Shui ang kanyang closed-door cultivation? Hindi maitago ni Meng Zuan ang kanyang pananabik. Naging mausisa rin si Zephyr. Ngunit tila wala pang balak sina Longyon at Yeching na dalhin siya agad sa harapan ni Luo Shui. Habang naglalakad sila, biglang nagsalita si Yeching.
Nabalitaan kong alam mo ang Hands of the Five Emperors. Hindi ka talaga ordinaryong tao. Bahagyang napangiti si Zephyr. Nagkataon lamang na nagkaroon ako ng pagkakataong matutuhan ang teknik na iyon. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang hindi ganoon ka-simple ang katotohanan. Sa kanyang nakaraang buhay, alam niya kung gaano kahalaga ang teknik na iyon. Ngunit mabuti na lamang at may iba pang mga alchemist na nakapagmana ng parehong sining. Kung hindi, halos imposible niyang maipaliwanag kung paano niya ito natutuhan. Hindi na nagtanong pa si Yeching. Tahimik lamang itong tumanggo. Lumipas ang isang araw. Sa wakas ay dinala si Zephyr sa harap ng isang sinaunang bundok na matatagpuan sa loob mismo ng Blazing Sky Tower. Hindi niya inasahang may napakalaking bundok pala sa loob ng lugar na iyon. Huminto si Yeching at nagsalita. Ito ang lugar kung saan nagsasagawa ng closed-door cultivation si Kamahalan Luo Shui. Kapag narinig mo ang kanyang tawag, maaari ka nang pumasok. Pagkatapos sabihin iyon, tahimik na umalis sina Yeching at ang iba pa. Naiwan si Zephyr na mag-isang nakatayo sa paanan ng bundok. Sa una ay tila karaniwan lamang ang bundok. Ngunit nang gamitin niya ang kanyang spirit energy, bigla siyang natigilan. May kakaibang enerhiyang unti-unting dumadaloy sa buong kabundukan. Napakahina nito. Napakahirap mapansin. Ngunit hindi ito nakaligtas sa kanyang matalas na pandama. Unti-unting naging seryoso ang kanyang mukha. Ang aurang ito, parang nagmumula sa kaluluwa ng isang buhay na nilalang. Napaisip siya. Posible bang ang mismong bundok na ito ay may sariling buhay? Sa buong kasaysayan, napakabihira ng isang bundok na makabuo ng sariling kaluluwa. Mula pa noong sinaunang panahon, halos wala pang isang dakot ang mga bundok na nagkaroon ng ganoong himala. Kaya halos imposibleng mangyari iyon. Ngunit ang bundok sa kanyang harapan ay tunay na naglalabas ng bakas ng enerhiya ng kaluluwa. Tahimik na isinara ni Zephyr ang kanyang mga mata at muling sinuri ang kabundukan. Makalipas ang ilang sandali, unti-unti siyang umiling. Hindi pa ito isang ganap na kaluluwa. Isa pa lamang itong napakahinang binhi ng kamalayan. At sa sandaling iyon, mas lalo pang lumalim ang misteryong bumabalot sa bundok ni Luo Shui. Ngunit ano nga ba ang tunay na lihim ng sinaunang bundok na ito? Paano ito nagkaroon ng bakas ng isang buhay na kaluluwa? At ano ang kaugnayan nito kay Kamahalan Luo Shui na matagal nang nagkukulong sa loob ng mahiwagang lugar na iyon? Kabanata 1653, ang muling pagkikita ng dalawang alamat. Tama. Hindi ko inaasahang mauunawaan mo agad ang lihim ng bundok na ito. Kasabay ng mga salitang iyon, isang napakatandang tinig ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Mabagal ang bawat salita, ngunit tila taglay nito ang bigat ng napakaraming taon. Sa isang iglap, naging payapa ang kapaligiran. Swoosh! Biglang nagbago ang tanawin sa harap ni Zephyr. Parang napunit ang espasyo at napalitan ng isang bagong mundo na puno ng napakalalim at maringal na aura. Paglingon niya, isang matandang lalaki ang tahimik na nakatayo sa kanyang harapan. Tila nakikiisa ito sa langit at lupa. Bawat kilos nito ay may dalang isang mahiwagang prinsipyo ng kalikasan na mahirap maunawaan. Bagamat matanda na, mukha pa rin itong nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang mga mata ay napakalinaw, kasing linaw ng sa isang bata. Sandaling sinuri ng matanda si Zephyr mula ulo hanggang paa. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang pagkagulat sa kanyang mukha. Halimaw. Isa kang tunay na halimaw. Wala ka pang 18 taong gulang, ngunit umabot ka na sa ganitong antas. Isa kang walang kapantay na henyo. Walang pag-aalinlang ang pinuri ng matanda si Zephyr. Agad na naunawaan ni Zephyr ang pagkakakilanlan nito. Ang taong nasa kanyang harapan ay walang iba kundi si Kamahalan Luo Shui. Ang nag-iisang Supreme Alchemy Master ng buong Alchemist Alliance. Magalang na yumoko si Zephyr. Ako si Zephyr. Isang malaking karangalan ang makilala kayo, Kamahalan Luo Shui. Marahang ngumiti si Luo Shui. Huwag kang masyadong formal. Tawagin mo na lamang akong Luo Shui. Patuloy niyang tinitigan si Zephyr habang may paghanga sa kanyang mga mata.
Nang unang sabihin nila sa akin ang tungkol sa iyo, hindi ako naniwala. Isang batang nasa ganitong edad. Ngunit mayroon ng 9-star spirit energy. Kahit ako ay nahihirapang paniwalaan ang ganitong himala. Bago pa makapagsalita si Zephyr, isang pamilyar na tinig ang biglang umalangaw mula sa kanyang spirit realm. Hahaha. Ikaw pala talaga. Sa isang kisap mata, lumabas ang Cursed Devil King mula sa katawan ni Zephyr. Nang makita nito ang matanda, agad itong natigilan. Luo Shui. Hindi ko inakalang buhay ka pa rin hanggang ngayon. Punong-puno ng pagkabigla ang mukha ng Cursed Devil King. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngunit, mas lalo pang nagulat si Luo Shui. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa harapan. Ikaw. Ikaw ba ang Cursed Devil King? Sa unang pagkakataon, ang katahimikan at dignidad ni Luo Shui ay tuluyang nabasag. Maging ang isang dakilang Supreme Alchemy Master ay hindi maitago ang kanyang matinding pagkabigla. Ano nga ba ang tunay na ugnayan nina Luo Shui at ng Cursed Devil King? Bakit tila matagal na nilang kilala ang isa't isa? At anong lihim mula sa sinaunang panahon ang muling mabubunyag sa kanilang hindi inaasahang pagkikita? Kabanata 1654, ang lihim ng Primordial Space. Hindi pa rin maalis ang matinding pagkabigla sa mukha ni Luo Shui. Malinaw na ang muling pagkikita nila ng Cursed Devil King ay nagbalik ng napakaraming alaala mula sa nakaraan. Siyempre ako ito. Ilang beses na tayong naglaban noon. Pero hindi ko akalaing umabot ka sa ganitong kataas na antas ng cultivation. Samantalang ako naman ay muntik ng mamatay at nauwi sa ganitong kalagayan. Unti-unting kumalma ang Cursed Devil King. Ngunit halata kay Zephyr na malalim ang naging ugnayan ng dalawang makapangyarihang nilalang na ito noon. Gayunman, may isa pang bagay na mas ikinagulat ni Zephyr. Kung ang Cursed Devil King ay nabuhay libu-libong taon na ang nakalipas. At kilala na noon si Luo Shui. Ibig sabihin, libu-libong taong gulang na rin si Luo Shui. Ngunit bakit tila nasa kasagsagan pa rin ito ng kanyang lakas? Parang hindi man lang tumanda. Napansin ng Cursed Devil King ang pagtataka ni Zephyr at marahang ipinaliwanag. Taglay niya ang Thick Earth Bloodline, isa sa 5 pangunahing bloodline ng mga elemento. Ang kapangyarihan ng elementong lupa ay hindi lamang depensa. Ito rin ang nagbibigay ng napakahabang buhay na higit na lampas sa kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Napagtanto ni Zephyr ang dahilan. Kaya pala nananatiling ganoon kalakas si Luo Shui kahit lumipas na ang napakaraming panahon. Napabuntong hininga ang Cursed Devil King. Noon, isa rin akong kinatatakutang pangalan. Ngayon, halos wala nang nakaaalala sa akin. May bahid ng panghihinayang ang kanyang tinig. Tahimik na tumanggo si Luo Shui. Naiintindihan ko na. Nagsanib na pala ang iyong kaluluwa sa kanya. Isa itong pambihirang pagkakataon. Matapos niyang pagmasdan ang Cursed Devil King, muli siyang nagsalita. Noon, nilamon ka ng matinding pagnanais na pumatay. Iyon ang naging dahilan ng iyong kapahamakan. Ngunit ngayon, ang pagsunod mo kay Zephyr ay maaaring siya ring pagkakataong ipinagkaloob sa iyo ng langit upang magsimulang muli. Ramdam ni Zephyr ang lalim ng cultivation ni Luo Shui. Kahit gamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Hindi niya man lamang masukat ang tunay na lakas nito. Malamang na higit pa ito sa kanyang inaakala. Ilang sandali ang lumipas. Tumingin si Luo Shui kay Zephyr. Alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Bahagyang tumanggo si Zephyr. Dahil sa teritoryo ng Qinglan. Eksakto. Malalim ang naging tingin ni Luo Shui. Ang teritoryo ng Qinglan ang pinakamalapit na malaking rehiyon sa domain ng Muan. Ngunit sa kabuuang lakas, higit silang nakahihigit sa atin. Bawat 3 taon ay nagsasagawa ang domain ng Muan ng isang malaking paligsahan upang hubugin ang mga susunod na henerasyon ng mga henyo. Ngunit ngayong taon, nagpasya ang teritoryo ng Qinglan na makialam. Hinahamon nila tayo sa isang direktang tunggalian. Naging seryoso ang mukha ni Zephyr. Hindi ito simpleng alitan ng 2 tao. Ni ng 2 akademya. Isa itong komprontasyon sa pagitan ng 2 makapangyarihang rehiyon.
Kapag tuluyang sumiklab ang digmaan, hindi mabilang ang mga madadami. Tahimik na nagpatuloy si Luo Shui. Noon, ilang maliliit na alitan lamang ang nangyari sa pagitan ng dalawang teritoryo. Ngunit iba ang pagkakataong ito. Mas malaki ang dahilan ng kanilang pagdating. Bahagya siyang tumigil bago binigkas ang pangalang nagpabigat sa buong paligid. Dahil malapit nang magbukas ang primordial space. Ano ba ang tunay na primordial space? Bakit maging ang dalawang makapangyarihang teritoryo ay handang magsagupa para rito? At anong napakalaking lihim ang naghihintay kay Zephyr sa sandaling mabuksan ang sinaunang lugar na iyon? Kabanata 1655, ang digmaan para sa primordial space. Ang primordial space ay lumilitaw lamang minsan sa bawat 500 taon. Hindi ko akalaing masasaksihan ko pa itong muli. Tahimik na napabuntong hininga ang Cursed Devil King. Ngunit kapansin-pansin ang biglang pagseryoso ng kanyang mukha. Ang primordial space ay isang napakahiwagang sinaunang lugar. Ang sinumang makakuha ng mga kayamanang nakatago rito ay maaaring magbago ng kapalaran ng isang buong teritoryo. Malinaw na ang teritoryo ng Qinglan ay narito upang agawin ang mga benepisyong iyon. Sa lakas na taglay nila, hinding-hindi nila basta ipauubaya ang pagkakataong ito. Tumango si Luo Shui at tumingin kay Zephyr. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ka namin ipinatawag. Bilang isa sa pinakamahalagang alas ng Alchemist Alliance. Ikaw ang inaasahan naming haharap sa mga henyo ng teritoryo ng Qinglan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Minsan lamang sa bawat 500 taon. Hindi niya maiwasang mamangha. Kahit napakahaba ng buhay ng isang makapangyarihang mandirigma. Napakalaking panahon pa rin ang 500 taon. Kung ganoon kabihira ang paglitaw ng primordial space. Tiyak na hindi masukat ang halaga ng mga kayamanang nakatago rito. Maging si Zephyr ay hindi mapigil ang umasa. Nagpatuloy si Luo Shui. Ang primordial space ay isang sinaunang labi mula pa sa sinaunang Draconic era. Ang sinumang mapalad na makapasok dito ay maaaring makakuha ng napakalaking pagkakataon at kapangyarihan. Ngunit kung mauuna ang mga henyo ng teritoryo ng Qinglan, maaaring wala na tayong kakayahang pigilan ang kanilang pag-angat. Biglang nagbago ang tingin ni Zephyr. Napansin niyang may matinding galit na nagliliyab sa mga mata ni Luo Shui. Galit na tila matagal ng kinikimkim. Malamig na sinabi ni Luo Shui. Kapag nakaharap mo sila, huwag kang magpakita ng awa. Kung kailangan mo silang patayin, patayin mo. Ako ang sasalo sa anumang magiging kapalit. Napakarami na nilang pinatay sa ating domain ng Muan. Panahon na upang sila naman ang magbayad. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Luo Shui ay puno ng matinding pagnanais na maghayganti. Tahimik na tumango si Zephyr. Senior, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Batid niya na ang lakas ni Luo Shui ay malamang ay umabot na sa Insight Realm. Isang antas na halos hindi maabot ng karaniwang mandirigma. Sa antas na iyon, bawat kilos ay maaaring magdala ng kapangyarihang kayang yumanig sa langit at lupa. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Luo Shui. Noong una, paligsahan lamang ito sa loob ng ating domain. Ngunit ngayon, kailangan na nating magkaisa laban sa teritoryo ng Qinglan. Iyon lamang ang tamang landas. Napansin ni Zephyr ang kakaibang ngiti sa labi ni Luo Shui. Parang may alam itong bagay na hindi pa niya nalalaman. At sa mismong sandaling iyon, boom! Isang nakabibinging dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Nayanig ang lupa. Nanginag ang buong Blazing Sky Tower. At tila may isang napakalakas na nilalang nakagigising pa lamang mula sa napakahabang pagkakahimbing. Ano ang pinagmulan ng nakakatakot na dagandong na iyon? May bagong makapangyarihang nilalang bang dumating? O ito na ba ang hudyat ng pagbubukas ng primordial space at ng nalalapit na digmaan sa pagitan ng dalawang teritoryo?